Magandang araw sa atin mga ka-TH at once again, this is Saiko no Torihanta. Welcome back sa aking YouTube channel. At ngayon, meron ako ipapakita sa inyo mga ka-TH na napakagandang area na nakuha ko sa FB kung sino man ang nagmamayari ng mga picture na ito ay sana'y makapagbigay ako ng kaunting aral sa inyo mga ka-TH sa ganitong klase ng mga markers. At sa mga baguhan sa aking YouTube channel, huwag kayong makalimot na mag-subscribe at i-share ninyo ang mga video ko na ito at hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na gagawin kong mga video. At ito ay napaka-legit na mga markers na andyan sa lugar na pwedeng makuhaan natin ng mga direksyon katulad na mga arrowhead mga ka-TH, one side arrow na makikita natin sa area. Yan. Pointing dito mga ka-TH sa right side direction, guhitan ko. Yan ang mga direksyon na dapat ninyong hanapan kung makita man ninyo ang ganitong klase na markers. Legit yan mga ka-TH. Gawa yan ng mga kamay ng mga Japanese na nakapunta dito sa Pilipinas. Yan ay nagpapahiwatig na merong nakabaon sa lugar na yan. Kadalasan, ang mga one side arrow, yung video ko na in-upload ng dating in-upload ko ay itong klase na arrow ay nag-point ito ng mabato na area or merong lugar na nakasalpak ang mga bato mga ka-TH. Kadalasan, ang ganitong klase na arrow nag-point ng mga bato or mababato na lugar. Kaya yan ang hanapin niyo mga ka-TH. Kung wala man kayong makikita, hanap kayo ng mga markers na mga kahoy or mga yellow bamboo sa area na yan. Dahil kadalasan kasi ang mga kahoy mga ka-TH ay pinuputol ng mga tao sa lugar at hindi na natin madatnan ang mga markers na puno ng kahoy. Kaya importante talaga ang mga bato, mga big boulders na andyan sa lugar. Yan ang napakalaki ang tulong niyan mga ka-TH sa paglukit ng area na dapat na pagkukayan. Napakagandang area na ito mga ka-TH. Kaya nung nakita ko ito sa Facebook, kinuha ko ang picture para magawan ko ng kaunting knowledge, mabigyan ko ng kaunting knowledge ang nagmamayari ng mga video na ito. At ito ang kasunod na markers na makikita natin. Yan ay triangular markers na andyan sa lugar. Ito ay nagpapahiwatig ng triangular stone, triangular trees, or bamboo mga ka-TH. Naka-triangle. Kaya yan ang hanapin ninyo sa area na yan dahil ang triangle sign ay nangangahulugan ng mga big deposit na nakabaon dyan sa area. Kaya hanapin ninyo mga ka-TH, andyan lang yan sa palibot. Mga 15 to 30 meters, tingnan ninyo. Yan ang hanapan ninyo ng kuan. Iba pang sign na naka-engrave sa mga bato. Yan mga ka-TH. Triangular trees or stone or bamboo. Yan ang kahulugan. Sana mga ka-TH, ang ganitong klase na markers, huwag ninyong basagin kapag hindi niyo natumbok ang area na tamang paghukayan.
Dahil kadalasan kasi ang nangyayari dito sa amin mga katiits, binabasag nila ang mga markers na nakikita nila. Kaya tuloy, hindi na mahanap ang tamang spot dahil wala na yung mga bato na andyan sa palibot. Kaya sayang mga katiits, kapag hindi sigurado ay huwag ninyong basagin. Wala iyang laman mga katiits. At ito ang ikatatlong pick na pinapadala ng ating mga kapwa katiits. Ito ay common na nakamark sa mga bato, lalo na kung ang area ay nadaanan ng mga Hapon. Ito ay foot marker mga katiits. At nakadepende kung ano ang nakamark sa napakalaking bato. Either right foot, travel yan mga katiits. Kapag left foot, yan ay nangangahulugan ng end of trail. Diyan lang, wag na kayong lalayo mga katiits. Hanapin nyo na lang ang iba pang mga marker sa lugar. Pero ito ay travel. Nasa mga 1 to 15 or 30 meters. Hanapan ninyo mga katiits. Gamitan ninyo ng kompas para mahanap ninyo ang 4 dimension sa kompas. Yan ay east, south, north at west. Yan ang tingnan ninyo sa anggulo sa nakapalibot sa foot marker. At ito ang ikaapat, iisang site lang ito mga katiits. At nahanap nila ang mga boulders na nilagay ng mga Japanese mga katiits. Kung makikita ninyo sa picture ay yan ay mga bato na nakasalansan. At dito sa ibaba na bahagi, bilugan ko mga katiits, meron kayong makikita na kalawang, or sa Bisaya yan mga katiits, ang tawag niyan sa amin ay taya, or sa Tagalog ay kalawang. Yan kadalasan ang lumalabas sa mga area na mga positive site dahil meron kasing mga metallic object, mga kahon siguro sa ilalim or ammunition box na nilagay ang mga Japanese, kaya nag-create ng kalawang doon sa ilalim at yan ay lumalabas kasabay ng tubig mga katiits. At ngayon, ito ang malapitang kuha ng ating kapwa katiits na nakasalansan ang mga bato. Yan, kung makikita ninyo mga katiits, bilog yan at nakatusok patungo sa ilalim ng lupa. Alam niyo ba sa treasure hunting mga katiits, kapag pagkakita kayo ng mga bilog na mga bato, yan ay napakaswerteng markers na andyan sa area. Dahil ang mga bilog na mga hugis or naka-engrave sa mga bato ay yan ay nangangahulugan ng mga flag na mga Japanese. Kaya napakaswerte ng may-ari ng mga picture na ito or lupa, may-ari ng lupa na merong ganito. Dahil napakadali sa kanila ang paghukay na walang kahirap-hirap mga katiis, dahil sa kanila ang area na ito. Napakaganda kung meron kayong makita na ganitong klase na site, ay gamitan ninyo ng mga heavy equipment ang area para mapadali ang inyong mga trabaho mga katiits. Yan, ito yung bato na nakatusok. Yan ay mahirap tanggalin mga katiits kung gumamit lang kayo ng mga bareta. Napakahirap yan. Yan ay nakalock na mga stone dyan sa digging spot. Merong portion yan na unang kunin na isang bato para matanggal lahat. Yan ka tricky ang gawa ng mga Japanese mga katiits. Matibay talaga. Kahit daanan man ng lindol yan, hindi yan madaling
maalis sa lugar or mga landslide. Nakalock yan. Hindi yan basta-basta na pinapile lang na simpleng pile ng mga bato. Yan ay nakalock. Kaya mahihirapan talaga kung hindi gagamit ng mga heavy equipment ang ating mga kapwa ka-TH. Sana'y nakapagbigay ako mga ka-TH ng kaunting knowledge or kaalaman sa inyo. Ito ay sa pamamagitan ng aking ginawang mga video. Ito ay mga experience ko talaga sa treasure hunting. At sana mabigyan ko kayo ng kaunting linaw sa inyong mga area. Maraming salamat sa laging nakasubaybay dito sa aking YouTube channel. Sana'y mabuhay kayong lahat mga ka-TH at matagpuan natin ang mga bagay na matagal na nating hinahanap. At yan lang po. Maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa aking YouTube channel, Golden Philippines, at sa lahat na mga viewers na laging nakasubaybay. God bless mga ka-TH.